Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Kasunod ng pangakong maraming dawit sa flood control scandal ang magpapasko sa kulungan, siniguro ni Pangulong Marcos na hindi magtatagal at makukulong na rin si Sara Diskaya na sangkot sa bilyon-bilyong pisong halaga ng ghost at substandard flood control projects. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Tiniyak ni Pangulong Marcos na malapit nang maaresto ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya dahil inaasahang lalabas na ang warrant of arrest laban sa kanya ngayong linggo. Nahaharap sa mga reklamong malversation at paglabag sa anti-graft law si Diskaya matapos matuklasan ang isang ghost flood control project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 million pesos. Na-award ang proyekto sa kumpanya ng mga Diskaya na St. Timothy Construction Corporation noong January 13, 2022. Idineklarang kumpleto na ang naturang proyekto pero wala man lang nasimulang konstruksyon sa lugar ng inspeksyon nito noong Setyembre. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon. Magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Ipinahayag din ng Pangulo na may 8 kawani ng DPWH Davao Occidental ang nagsabing susuko na sila sa NBI matapos madawit sa nasabing ghost project. Kaugnay ng flood control scandal, ibinalita rin ng Pangulo na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals laban sa mga bank account at ari-arian ng magkapatid na sina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Edvic Yap. Bahagi ito ng malawakang investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon sa Pangulo, nakakuha umano ng 16 billion pesos na halaga ng kontrata mula 2022 hanggang 2025 ang Silver Wolves Construction Corporation na isang kumpanyang dati umanong konektado kay Eric Yap. Karamihan aniya sa mga kontratang ito ay para sa flood control. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account at 8 sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Paliwanag ng Pangulo, kailangan ng freeze order para pigilan na maibenta ang mga ari-arian at maibalik sa pamahalaan ang mga perang pinaghihinalaang nakaw. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na kahit sinabi pa ni Eric Yap na nag-divest na siya sa Silver Wolves, may dahilan pa rin para paniwalaang siya pa rin ang totoong may-ari o beneficial owner ng kumpanya na posibleng conflict of interest. Dagdag pa ni Remulla, nakita rin ng AMLAC na tumanggap ng pera si Edvic Yap mula sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya na dati nang umamin sa kickback scheme sa mga flood control project. Matatandaan din na noong Setyembre, inihayag ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza na nagatid daw ng halos 50 maleta ng pera si Eric Yap sa bahay ng kanyang amo. Nakatakda sanang humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si Eric Yap noong nakarang linggo, pero ayon kay ICI Executive Director Brian Osaka, nagpadala ng liham si Yap na nasa ibang bansa siya at hindi makakadalo. Nang subukan ng media na hingi ng panig ng magkapatid na Yap, sinabi ng kanilang tanggapan na no comment muna ang mga kongresista. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Kakapasok lamang po na balita, voluntaryo nagpunta sa NBI headquarters si Sara Diskaya para sumuko. Ilang oras yan matapos i-anunsyo ni Pangulong Marcos na agad siyang ipaa-aresto sakaling lumabas ang warrant. Patuloy na inaalam ng All TV News ang iba pang detalye sa pagsuko ni Diskaya. Tinutulan at ipinababasura ng ICC Office of the Prosecutor ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin kung may jurisdiction ba ang International Criminal Court para siya ay litisin. Narito ang report.
Humiling ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa appeals chamber nito na ibasura ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipawalang bisa ang naunang desisyon na ipinagtibay ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay ito sa war on drugs sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sa 22 pahinang isinumite ng prosekusyon mula kay ICC Deputy Prosecutor Mamenyang, iginiit nito na dapat i-dismiss ang apela dahil bigo naman ang depensa na magpakita ng kamalian sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Binigyan diin ng prosekusyon na dapat magpatuloy na ang proseso sa paglilitis. Sinusugan din ng prosekusyon ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na may jurisdiksyon ang ICC sa kaso dahil kaanib pa noon ang bansa sa Rome Statute na siyang founding treaty sa pagkakaroon ng International Criminal Court. Ang tinutukoy ng prosekusyon, March 2019 nang kumalas ang Pilipinas dito sa ilalim ng Duterte administration. Pero maaari pa ring isilbi ang kaso dahil ginawa raw ng dating Pangulo ang mga krimen mula pa 2011 sa panahong kaanib ang bansa sa Rome Statute, alinsunod sa mga pamantayan ng Vienna Convention on the Law of Treaties. Nagsimula ang preliminary examination noong February 2018, panahong hindi pa kumakalas ang Pilipinas. Kapwa tinutulan din ng Office of the Public Counsel for Victims ng ICC ang bawat argumento sa apela ng depensa. Binanggit ng tanggapan na tama ang pagbasa ng pre-trial chamber sa Article 127 ng statute sa puntong may 1 taong paghihintay bago maging epektibo ang pagkalas at nagsisilbing proteksyon o panangga upang hindi madaling makatakas ang isang administrasyon sa pananagutan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC ang dating Pangulo sa piitan sa The Hague, Netherlands. Giit naman ng Chief Legal Counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi na umano nasa kondisyong maaari pang litisin ng Pangulo dahil hindi na matalas ang isip nito at mababa na rin ang estado ng kalusugan. Inihayag din ni Kaufman na natapos na ang Independent Panel of Medical Experts ng kanilang pagsusuri sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at natanggap na rin nila ang kopya ng report. Ngunit tumanggi nang magbigay pa ng detalye dahil confidential ang impormasyon. Sa iba pang mabibilis na balita, 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela nag-umpisa na ngayong araw. Singil sa kuryente ng Meralco bababa sa billing period ng Disyembre. At Philippine Women's Football Team tinalo ang Southeast Asian Games champion na Vietnam sa 2025 SEA Games sa Thailand. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.